Ang number 4 na Meralco Bolts na tumalo dito sa Magnolia Hotshots ay kinukonsiderang dehado kontra sa number 8 na TNT na tumalo naman dito sa number 1 na NLEX Road Warriors. Kung sa bagay hindi na nakapagtataka yan dahil every time maghaharap itong mga MVP teams, lahat itong Meralco at NLEX ay palaging kinukonsiderang dehado kumpara dito sa TNT. At understandable naman yan dahil kung pag-uusapan yung talent level, ang layo ng TNT sa Meralco at sa NLEX at lalo na pagdating sa import. Mahusay itong si Marvin Jones yung import ng Meralco pero syempre ibang kalidad itong si Bol Bol. Kaya ang sabi nga nila dito palang nakikita mo na sa budget at sa preference na ibang-iba ang tingin ng MVP group sa TNT kontra sa Meralco. Kaya nga hindi na magugulat ang karamihan kung sigurado na mananalo itong TNT tropa kontra dito sa Meralco Bolts. Ang sabi nga ng iba, swerte ang Meralco kung makaisa sila dito sa TNT tropa. Sa ngayon kasi itong Meralco, mukhang magaling man sila, kitang-kita na nahirapan sa Magnolia. At lalo na siguro sila mahihirapan dito sa TNT tropa. Dahil mukhang itong TNT talaga ay determinado na makapasok sa finals kontra sa Barangay Ginebra. Sa tingin kasi ng karamihan, itong Raynor siya ay walang pag-asa kontra sa Gene Kings. Sa ngayon, itong lineup ng TNT tropa mukhang naayos na raw yung gusot nila dito kay Bol Bol na sinabihan nila na kinakailangan naman daw ay medyo mag-share ng bola kasama yung mga teammates niya. Kaya siguro ngayon mas maganda magiging performance ng TNT tropa. So tignan natin kung ano magiging resulta nito. Pero ang maliwanag ang TNT ay determinado na sila ay mag-champion at mukhang gagawin talaga nila ang lahat para ito maipakita. Kaya huwag na tayong magulat kung maging mas maganda ang resulta nito para sa TNT tropa. Ang San Miguel Beermen naman daw ngayon ay nagpe-prepara na para dito sa third conference at base dito sa mga usap-usapan baka daw si Lance Stephenson ang kanilang kuning import. Ang aga-aga pa no, pero ngayon pa lang daw ay gusto na kumuha ng San Miguel Beer ng import para sa third conference dahil ayaw na nilang maulit yung nangyari nung nakaraan kung saan inintay nila na last minute kukuha ng mga import, nakailang palit sila. At yun ang dahilan kung ba't sila na-eliminate. Kaya nga mukhang ngayon ang mangyayari talaga dito. Itong San Miguel Beer daw as soon as possible ay kukuha na ng import. At parang ang napili nga nila ay itong si Lance Stephenson. Si Stephenson of course ay isang NBA veteran yan. At hindi na nakapagtataka na yan ay gustong kunin ng San Miguel dahil ang laro ni Stephenson ay point guard talaga at yan naman talaga nagiging weakness nitong SMB. Kaya mukhang nababagay talaga na siya ang maglaro para sa San Miguel. Kaya tignan muna natin kung ano magiging sitwasyon dito ng SMB kapag nandito na itong si Stephenson. Dahil sigurado na magiging maganda ang kalalabasan nito para dito sa San Miguel. Kung sa bagay, hindi naman tayo magtataka kung pipilitin ng SMB na makuha yan dahil nakita nila yung naging resulta sa TNT na kumuha ng isang legit NBA player katulad ni Bol Bol. So ngayon mukhang itong San Miguel ay gusto na rin sumabay at kukunin itong si Lance Stephenson. Kaya tignan natin kung ano magiging resulta nito at bakit itong San Miguel Beermen ay determinado na makabawi sa third conference. Kung sakasakali nga na magawa nila to, huwag na tayong magulat, lalo na at alam naman natin na itong SMB talaga ay isa doon sa mga teams na inaasahan palagi na magko-content sa championship at kapag na-eliminate sila ng maaga ay malaking balita iyan. So ngayon itong San Miguel ay inaasahan natin na gagawa ng hakbang para makuha si Stephenson para naman sila ay magkaroon ng chance na makabawi at manalo ng championship dito sa PBA Governors Cup na gaganapin shortly after itong Commissioner's Cup. Sa ngayon naman, ang Barangay Ginebra, isa daw doon sa mga teams na interesadong makuha si Joshua Monson. Dahil itong si Monson ay available na for trade. Siguro naman nabasa na ninyo yung article sa Spin PH kung saan sinabi na si Monson ay isa doon sa mga players daw na willing nang i-trade nitong Titan Ultra dahil hindi sila magkasundo sa salary at hindi na nagugustuhan ng management yung playing style nito para hindi raw bagay sa Titan Ultra. Kaya nga ngayon, siya ay ite-trade na at ang Barangay Ginebra ay isa doon sa mga teams na interesado raw. Ayon dito sa mga balita, itong Ginebra ay willing daw i-trade si Sunny Steele at yung iba pa nilang bench players para dito kay Joshua Monson. Pero ang siste, hindi lang Ginebra ang interesado dito kay Monson dahil ang balita natin, pati raw yung ibang mga teams ng Converge Fiber Xers ay kabilang doon sa mga gusto talaga na makuha ang nasabing player. Kung sa bagay,
Itong si Joshua Monson naman, sabi nga nung iba, pag yan ay napunta sa ibang team, mag-iiba laro niyan at baka magiging mas maayos. Hindi na siya magiging volume shooter at talagang gaganda na yung kanyang focus dito sa team na paglalaroan niya. Ang leading contenders ngayon para kay Monson ay ang Barangay Ginebra at ang Converge Fiber Xers. Kaya abangan na lang natin kung ano mangyayari kapag nakuha yan ng Barangay Ginebra. Sigurado na magiging mas formidable yung kanilang front court. Of course, kinakailangan gandahan ng Ginebra yung offer nila dahil itong ang Converge Fiber Xers ay kabilang din doon sa mga teams na interesado na makuha to. At yan ang dahilan kung bakit ngayon ay very interesting itong magiging off-season ng mga nasabing teams at yan din ang dahilan kung bakit maraming naniniwala na kinakailangan talaga ng Barangay Ginebra na makuha na itong si Joshua Monson dahil yan talaga magiging importante para dito sa Barangay Ginebra. At yan naman ngayon ang kinakailangan talaga na maging sabihin nating goal ng Gene King sa kasalukuyan. Ang Blackwater Bossing naman daw ay isa dito sa mga teams na interesadong makuha ang big man ng Magnolia na si James Laput at baka daw mapunta sa Hotshots ay ito si Christian David. Si James Laput ngayon ay isa sa mga players ng Magnolia na napapabalita na po pwede raw ma-trade lalo na at hindi naman ito nabibigyan ng minuto. Ang Blackwater Bossing kasi sa ilalim ng bagong coach na si Pat Aquino ay naghahanap ng pagbabago dito sa kanilang roster at mukhang kinakailangan daw talaga na kumuha ng mga panibagong players. At ito nga si James Laput ang isa raw doon sa nakikita nila. Parang naisip ng Blackwater Bossing na kinakailangan nila ng isang dominant center para makatulong dito sa kanilang roster. Dahil parang yun talagang hinahanap nila eh. Kaya sa ngayon, itong lineup ng Blackwater Bossing, asahan natin na if ever makuha nila si James Laput, hindi naman talaga sila magkakaroon ng issue dyan. Dahil syempre, mabibigyan siya ng minuto at alam natin na ito yung makakatulong talaga para dito sa koponan ng Blackwater na mukhang determinado raw na palakasin yung lineup nila at maging mas matindi yung kanilang preparasyon. Kaya nga itong Bossing, inaasahan talaga natin magiging isa yan doon sa mga teams talaga na lalaban at lalaban din dito sa darating na Governors Cup. Kung makuha nila si James Laput, sigurado na mas magiging maganda yung ilalaban ng Blackwater pagdating dito sa mga susunod pa na mga games sa PBA. Kaya yan yung nakikita natin na magiging maganda para dito sa Blackwater Bossing at syempre pati na rin dito sa magiging future nitong kanilang koponan dahil mataas ang expectation sa ilalim ni Coach Pat Aquino. So tignan natin kung matutupad talaga yan sa pamamagitan nitong pag-trade nila at pagkuha kay James Laput na big man ng Magnolia Hotshots. At ang Magnolia naman daw willing ding makapag-trade basta naman maging maganda rin yung resulta para sa kanila. Binabati natin yung ating mga taga-subaybay na sila Anthony Alon, Michael D, Joshua Giray, Espejo at Rosales family. Pati na rin si Monte Guzman, RG Bueno, Katsakino Dukusing, Romeo Conchada, Malyaring Mascareñas, Jonel Alagon, si Edwin Carmona Jr. at yung iba pa.